Tokyo Ghoul Episode 2 dives deeper into Ken Kaniki's transformation as he struggles with his ghoul instincts and unbearable hunger. This episode shows the brutal reality of survival in the ghoul world and introduces Antaiko and Tuka Kirishima. Subscribe for more Tokyo Ghoul breakdowns. He can't eat normal food. Tokyo Ghoul Episode 2 Breakdown. Hunger turned him into a monster. Hindi na siya tao, pero hindi rin ganap na halimaw. Ano ang mangyayari kapag gutom ka, sa laman ng tao? Pagkatapos ng trahedya sa ospital, nagsimula ang tunay na impyerno, para kay Ken Kaneki. Akala niya makakabalik pa siya sa normal na buhay. Pero bawat subo ng pagkain, lasang bulok, lasang kamatayan. Sinubukan niyang kumain ng tinapay, suka ang sagot ng katawan niya. Sinubukan niya ang kape. Ito lang ang kaya niyang tanggapin. Habang tumatagal, lumalala ang gutom. Hindi ito normal na gutom. Ito ay gutom na kayang pumatay. Isang gabi, naglalakad siya sa madilim na kalsada ng Tokyo. Naamoy niya ang isang bagay. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na instinct ng isang ghoul. Doon niya nakilala si Tuka Kirishima. Isang ghoul na hindi tulad ng inaasahan niya. Malakas, malamig, at walang awa. Pinilit ni Kaneki na labanan ang sarili niya. Ayaw niyang maging halimaw. Pero para kay Tuka, kung hindi ka kakain, mamamatay ka. Dinala siya sa isang lugar na magbabago ng pananaw niya. Ang Antaiko, isang kafe na hindi normal. Dito niya nakilala si Yoshimura. Isang tahimik, ngunit mapanganib na ghoul. At dito niya nalaman ang katotohanan. Hindi lahat ng ghoul ay gusto pumatay. May mga ghoul na gustong mabuhay ng tahimik. Pero kahit anong pilit, kailangan pa rin nilang kumain ng tao. Pinilit si Kaneki na kumain ng human flesh. Pero hindi niya kaya. Sumisigaw siya, umiiyak. Tinatanong ang sarili, bakit ako? Ito ang pinaka-importante sa episode na ito. Ang episode 2 ay tungkol sa survival versus humanity, acceptance versus denial, identity crisis. Si Kaneki ay nasa gitna ng dalawang mundo. Mundo ng tao, mundo ng halimaw. At ang pinakamalupit, wala na siyang babalikan. Sa huli, isang bag na may laman, human flesh. Sa sobrang gutom, kinuha niya ito. Dahan-dahan, nanginginig. At sa unang pagkakataon, kumain siya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya. At doon nagsimula ang pagbagsak ng kanyang pagkatao. Sa bawat subo, unti-unti niyang tinatanggap na hindi na siya ang dating Kaneki. Pero ikaw, kung ang buhay mo ay nakasalalay sa pagkain ng kapwa mo tao, kakain ka ba? O pipiliin mong mamatay bilang tao? Kuwit, handa ka na ba sa mas madilim na susunod?